Ibigay ng todo-todo ang iyong sarili. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 26 to 38, and I read it for you. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary, and he came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month of her who was said to be barren. For nothing will be impossible with God." Then Mary said, "Here I am, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Then the angel departed from her. Kung ang usapan ay sa Panginoon, binibigay mo ba ang todo-todo? Binibigay mo ba ang kaganapan, ang kabuuan ng iyong sarili? Napakinggan po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang storya kung papaanong binisita ng Anghel Gabriel ang Birheng Maria at ibinalita sa kanya ang napakagandang balita na siya ang pinili ng Diyos, na siya ang kinalugdan ng Diyos, punong-puno ng grasya. Ngunit nagulumihanan ang Birhen. Maaring may tanong siya sa kanyang sarili. Natakot? Napaka-normal na reaksyon ng isang tao. Ngunit sinabi ng anghel, huwag kang matakot, sapagkat yan ay anak ng Diyos. At sa bandang huli ng ebanghelyo, ating pong napakinggan kung papaanong ang Birhen Maria ay nagwikang, "Ako ay alipin ng Diyos, maganap nawa ayon sa winika mo." Ibinigay ng Birheng Maria ang kaganapan, ang kabuuan ng kanyang sarili para sa dakilang misyong maging ina ng Diyos. Sa ating buhay, kung ang pinag-uusapan ay ukol sa Panginoon, naway ibigay natin ang ating buong sarili. Huwag magdalawang isip kung ang gagawin o ang panawagan ay nanggaling sa Panginoon. Ano-ano bang mga panawagan iyan? Yan ay kung ukol sa katotohanan, kabutihan, pagmamahal, at awa. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nawa maging handa kami sa bawat misyong inyong iniaatas sa amin. Ibigay nawa namin ang aming buong puso sa pagmamahal, pagkilala at paglingkod sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.